Akala ko kami pa ng boyfriend ko. Pero nung umuwi ako sa bahay, sobrang natulala ako dahil ang ate ko may ginawa na halos hindi ko kinaya. Hello Ate Lai, magandang araw sa'yo at sa lahat ng nakikinig dito sa page mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Aiza, nakatira sa probinsya ng Bohol. Andito ako ngayon upang ibahagi ang nangyari sa buhay ko na hanggang ngayon ay litong-lito na ako. Ganito kasi iyon, matagal na pong wala ang mga magulang namin, maaga silang kinuha ng tadhana kaya kaming magkapatid na lang ang naiwan sa mundo. Ang ate ko ang naiwan sa bahay namin sa probinsya. Siya ang nagbantay at nag-alaga sa lahat ng alaala ni na mama at papa. Dahil sa magandang opportunity na inalok ng kaibigan ko doon sa ibang lugar, nagpa siya akong umalis. Pero ang boyfriend ko, itago lang natin siyang Boyet. Tutol siya sa pag-alis ko, pero lagi ko siyang sinasabihan na hindi ko siya lolokohin. Ate Lai, nung mga sandling iyon, sinabi niya sa akin na mag-iingat daw ako doon dahil mahal na mahal daw niya ako at sabi rin niya na pupunta na lang daw muna siya sa kanila upang matulungan daw ang mga magulang niya doon sa probinsya. Dumating ang araw, sabay pa kaming umalis sa lugar na iyon hanggang naghiwalay na kami ng landas. Puno kami ng yakapan at iyakan at pagdating ko doon, lagi kaming nagtatawagan, nagkumustahan hanggang lumipas ang isang taon. Biglang may pagbabago, walang tawag, walang mensahe, walang paliwanag. Kahit ganoon, Ate Lai, umasa pa rin ako. Akala ko kami pa rin kahit matagal na kaming walang balita. Lumipas ang mga buwan na puno ng paghihintay at pag-asa. Hanggang sa isang araw, kinailangan kong umuwi sa probinsya dahil miss na miss ko na ang bahay namin at ang ate ko, pero hindi alam ni ate na uuwi na ako, Ate Lai. Habang pauwi ako, sobrang saya ng nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay may magandang mangyayari. Pagdating ko sa bahay, tumibok ng malakas ang puso ko. Iwan ko kung bakit. Dahil hindi nakalak ang pinto, diretso akong pumasok. Hinanap ko si ate, kaya pumunta ako sa kwarto niya. At nagulat ako dahil may batang umiyak. Parang kinabahan ako na-excite na rin, kaya hindi ako kumatok. Diretso kong binuksan ang pinto. At nung bukas na ito, Ate Lai, si ate may anak na, natulala siya nang makita ako. At maya-maya, may lumabas galing banyo. Ate Lai, ang nakita ko si Boyet, boyfriend ko. Sabi ko, ano ito? Umiyak ang ate ko at sinabing patawarin daw silang dalawa dahil nagmamahalan daw sila. Hindi ako makasagot. Lumabas ako. At pumunta sa kwarto, Ate Lai, hindi ko kaya na sila ni ate ay may anak na. At isa pa, sobrang mahal ko si Boyet. Hindi ko kayang mawala si Boyet sa buhay ko. Kaya isang araw dumikit pa rin ako kay Boyet. Humingi siya ng tawad. Nung una sinabi ko sa kanya ang hinanakit ko, pero dumating kami sa point na naghalik hanggang nauwi sa may nangyari sa amin. Akala ko sa ginawa namin ni Boyet pagalitan ako ni ate at itaboy, pero nanatili pa rin ako sa bahay hanggang sa kaming dalawa ni ate ay may schedule na tuwing gabi. Iwan ko, Ate Lai, bakit nauwi kami sa ganoong sitwasyon. Pero dumating kami sa point na pinagdidirian na kami ng mga kapitbahay namin at sinabing nakakasuka daw ang ginawa namin. Ate Lai, alam kong mali ito pero hindi ko kayang iwan si Boyet. Ano ba dapat kong gawin? Sana mapayuhan niyo ako, Aiza.